Magandang araw po mga bossing. Part 4 na po tayo ng ating Honda Beat restoration. So ang goal natin sa video na to ngayon, papatayuin po natin yung motor. So, game. Nagpunta po tayo dito sa Unicross para magpakabit ng rim set. Yan lang po mga boss yung mapapakita natin na video kasi hindi naman tayo makakapulot ng tips dyan. So, tagal kumain muna ako. Hinantay ko muna siya. So, pagbalik ko, tapos na yung rims. So, okay naman siya. Ayos naman yung pagkakagawa. Yung lacing, normal lacing na pinagawa ko. Bali, ito, bumili na ako ng gulong. Binalik ko pala yan sa pinilang ko kasi matigas na at saka pilipit. So, yan na nga pala yung rims. Bumili na lang ako ng bago. Buti ni-refund nila sa akin yung pera. Bumili ako ng quick turn na 4590 sa harapan, 6090 sa likod. Ang interior nun, 1.85 at saka 2.0. So, ako na mismo nagkabit niyan nung gulong. Hanapin nyo lang yung rotation. Press nyo lang, kaya nyo ipasok yan. So, ayan na yung kinalabasan. Yung hub natin na 500 pesos, tapos yung rims natin na libre. Yan. Pinalitan na din natin yung transmission bolts ng white gold bolts. Kasi marami ako niyan. Yung takip lang ng gear oil, hindi ko pa napalitan. So, kabit natin yung brake arm. Ito, Aspira brake shoe. Binibilisan lang natin para mabilis tayo matapos. Ayan, kinabit namin yung spring. Nagpatulong na ako sa kapatid ko kasi medyo matigas yung spring na yan. Ayan, dapat yung brake arm na yan, naka-align yan. So, lagyan na natin ng gear oil tong Gusto mo puno lang. transmission. Ang tip pala dyan, nakuha ko lang din yun, tinuruan lang ako. Kapag umaapaw na yung lalagyan na yan, okay na siya. I-retouch ko na lang yan. Mura lang yung gear oil, 65 pesos lang yung Honda. So yan, kabit na natin yung center stand. Grasahan muna natin yung ehe. Ayan. Okay, testingin nyo muna. Hirap din yung ano na yan, yung spring na yan. Retouch ko na lang yung center stand na yan. Bali, nilagyan ko rin ng goma pala yan, interior. Kasi tumatama dun sa may crankshell, dun sa may engine number. Ayan. Yan yung nilagay ko. Pansamantala. Ayan, tayo na natin. Nakaka-excite. Ayun, salpak na natin yung rim set. Sobrang nakakatuwa kasi parang malapit na ako matapos. Tanggalin natin yung headset. Pinahirapan tayo niyan sa ilalim. Ayan yung pambira na ginamit natin. So ayan, maganda yung binili nating ball race. Ball bearing. May ano na siya, may bracket na. Nilalagyan na yung mga bulitas. So, binaliktad na natin. Pinukpuk-puk lang natin yan. Tapos, ayan, nilagyan ko rin yung susian para yan talaga yung una eh. Papalitan ko na lang sa susunod yan, susian ko na yan. Pero gumagana pa naman yan. So, yan. Lagay na natin. Kasana natin yung T-post. Huwag niyong kakalimutan lagyan ng mga grasa talaga ng marami yan. Tapos, yung higpit niyan, saktong higpit lang. Hindi siya maluwag na maluwag, hindi siya mahigpit. So, ang gagawin natin dito ang forma is static muna. Sa susunod ko na gagawin yung parang all stock size. Ito, ang set nito, yung walang tapalodo. Tapos, sagad yung T-post dun sa baso. Yun. Sobrang baba. Yun, magkikita na sila. Nagtatagpo na. Ayan, nagpatulong na lang ako sa kapatid ko niyan kasi hindi ko kaya, medyo mabigat. Nasugatan din nga pala ako niyan kaya nahirapan ako. Ayan, kinabit na natin handlebar. So, halos same na. Ayan na yung forma niya na tayo. Yan. Ang ganda na mga boss. Pero, papaandarin muna natin siya bago natin ikabit.
So, sampulan ko kayo ng may cover. Ay, talaga. Grabe, sobrang ganda. Tonto ako. Salamat po, part 5 tayo. Next.